Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding pa ito sa pinaka-latest na balita no. At ito nga po mga ka-action, ngayon ngayon is nandun nga po si Mr. President sa General Santos City na kung saan ay namahagi siya ng ayuda assistance ho mga ka-action sa ating mga kababayan sa General Santos, gaya nga ng kanyang privilege speech sa Zamboanga. Yun nga po ang naging pakay niya sa General Santos, ang magbigay ng mga ayuda ng tag 10,000 sa apektado ng tagtuyot at hindi lang sa magsasaka, maging sa mga mangingisda at iba pa nating mga kababayan na apektados ng El Nino ho mga ka-action. At eto nga po, question niya ang karakter ni Morales mga ka-action, kasi alam naman po natin na ito si Morales ay tumatayong nagwi-witness regarding sa PDL leaks na kung saan nasangkot nga po ang pangalan ni Mr. President at si Maricel Soriano. Ngayon po ito ay duda po siya at hinahalin tulad niya na parang jukebox lang daw, na kapag hinulugan ng pera, kakantahin lahat. Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panuorin muna natin at pakinggan ang kanyang sasabihin. Kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kredibilidad ng dating agent ng PDEA na nagpapatotoo sa ulat na konektado umano sa iligal na droga si PBBM. Bukod dito, sa pagbisita ng Pangulo sa General Santos City, nagsalita na rin siya tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Para sa detalye, nasa linya natin si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa bang mga sinabi ng Pangulo dyan? Ruth, hindi nga nababahala si Pangulong Marcos sa gitna ng umano'y namumuong destabilization plot laban sa kanya. Ang higit na mas importante ngayon para sa Pangulo, tuparin ng mga pulis at sundalo ang kanilang tungkulin sa bayan. Maagang nagpunta ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos dito sa General Santos City at sa kanyang pagharap sa media, natanong siya ulit tungkol sa usap-usapang may mga pulis na gusto siyang patalsikin sa pwesto. Pero ayon kay Pangulong Marcos, wala silang natatanggap na ulat na mayroong mga kasalukuyang pulis na kumikilos para patalsikin siya sa pwesto. Hindi rin niya nakikita ang punto na ang pagpapasad pa ng loyalty check sa hanay ng mga pulis. Madali lang naman daw kasing magsinungaling. Ruth, tanging miling niya nga sa mga pulis na nasa serbisyo ay maging professional at tuparin ang kanilang trabaho. Kahit pa hindi si President Marcos ang kanilang ibinoto. Sa ibang usapin, kinwestiyon ni Pangulong Marcos ang pagkatao ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Morales ang resource person sa pagdinig ng Senado na ninindigan na dati nang naging subject ng pre-operation report ng PDEA si Pangulong Marcos. Pero hindi niya maalala kung sinong informant ang nag-leak ng nasabing dokumento na siyang nag-uugnay ng Pangulo sa illegal na droga. Ayon kay Pangulong Marcos, mahirap bigyang importansya ang pahayag ni Morales, lalo pat kilala raw ito na sinungaling. Route 2013 nang matanggal si PDEA o sa PDEA si Morales dahil sa grave misconduct, dishonesty at conduct prejudicial to the best interest to the service. Ruth, inihalan tulad nga ni Pangulong Marcos si Morales sa isang jukebox na kapag hinulugan umano ng pera, ay kakantahin nito ang anumang gusto mo. Ruth. Rainiel, yung binanggit mo rin nga nandyan ang Pangulo sa General Santos City. Ano ba ang pakay nung kanyang pagbisita at galing din ata siya sa Sultan Kudarat, ano? Tama, Ruth, no? Ang unang naging pakay nga ng Pangulo rito ay mamahagi ng financial at food subsidy para doon sa mga magsasaka at mangingisda na apektado talaga ng tag-init. At sa ngayon nga, no, 10,000 na benepisyaryo sa Sultan Kudarat at 10,000 rin dito sa General Santos City. Lahat yan nakatanggap ng grocery pack, 10,000 piso at tiniyak ng Pangulo na hindi lang ito ang kanyang magiging ayuda para sa mga naging apektado nga na dito sa sektor ng agrikultura dahil aminado siya na ito'y
short-term solution lang or band-aid solution. Ang long-term solution na nakikita ngayon ng Pangulo ay tignan nga yung possibility ng pagtatayo ng mas maraming dam at irrigation, hindi lang dito sa Mindanao, kundi sa buong bansa. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping no, napanood na po natin at napakinggan na po natin at napakaganda ng pakay ni Mr. President Bongbong Marcos sa General Santos City. Ito nga po ang sinasabi natin paulit-ulit na kapag may ginagawa ang Administrasyong Marcos ay ating susuportahin at papasalamatan. Maraming salamat naman sa iyo Mr. President. Sana hindi lang po dyan sa General Santos, pero alam mo naman at sinabi mo sa nasabing rally na mag-iikot ka sa mga kaprobinsyahanan ng ating bansa. At maraming salamat po kung yun po ang talagang magandang proyekto mo. Sana tuloy-tuloy nyo po yan hanggang may naghihingi ng tulong galing sa gobyerno. At sana pukusan nyo po ang ating agrikultura na kapag halimbawa tagtanim na, sana po masuportahan nyo po sila para makapananim po sila nang sa ganun hindi na po tayo magkaroon ng shortage na naman sa bigas. Okay, yan lang po ang hinihiling namin. At regarding po dyan, tama po kayo, para siyang jukebox o kanta 5 na kapag hinulugan ng 5, kakantahin lahat anuman ang sasabihin mo. Yan ang ni Morales. Kasi wala naman yang credibility. Ano bang credibility mayroon si Morales? Maraming mga kaso ng mga dishonesty. Just Maria Joseph, malinaw na malinaw lang po yan na yan po ay pampagulo lang po dyan. Wala po silang sapat na ebidensya para patunayan ang mga binibintang ng mga DDS dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Dahil kung mayroon man, matagal na yan sumabog mga kaaksyon. Marami lang ang pautot na pautot. Imbes itong mga DDS ito ay tumulong na magsuporta kung anong mga ginagawa na maganda ng Administrasyong Marcos, isaos ang ginawa. Ando, nagrally kung saan-saan. Tapos magagalit pa kung makancel. Ayaw nila tanggapin ang mga valid reason. Diba? Ganun ho ang ating mga kaibigan ng mga DDS. Sana po mga kaibigan mga DDS, kapwa tayo Pilipino, sana maging ganito ho kayo sa amin, maging flexible, diba? Hindi ko naman inaalis sa inyo na iwanan nyo ang inyong iniidolo. Gaya sa amin, naninindigan kami sa aming mga iniidolo, lalong-lalo na sa likod ko, diba? Pero kapag may ginagawa ang Administrasyong Marcos, ay suportado ho kami. Kahit sinong opisyal ka pa, kapag gumawa ka ng tama para sa bayan, sa pagsasalamatan namin, kahit alam namin na obligasyon nyo na serbisyuhan ang taong bayan. Okay? Kaya sana maging ganyan ho kayo mga DDS, maging flexible ho kayo. Huwag kayong masyadong magpakahangal. Huwag kayong masyadong magpakahangal. Punain nyo ang dapat punain kahit iniidolo nyo pa. Walang masama sa pumuna sa inyong iniidolo, dahil kapag pinuna nyo ang inyong iniidolo at wala kayong kinikilingan, yan ay nagpapakita lamang na mahal nyo nga ang bansang Pilipinas. Okay? So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping knoging, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.